Itago niyo ako sa pangalang Marisol, taga Batangas. 30 taong gulang na ngayon, simpleng babae lang na nagtatrabaho, noon sa isang salon. Akala ko noon, sapat na ang marangal na trabaho at masayang pamilya. Pero minsan pala, kahit di mo hinahanap, may darating na tukso at doon ako nadapa. Nakilala ko si Randy nang magpagupit siya sa amin. Maayos, mabango, palangiti, at higit sa lahat, mabait at gwapo at may pera. Ngunit may asawa na pala ito. Nung una, sabi ko sa sarili ko, hindi ako ganon. Hindi ako agaw ng lalaking may asawa na. Pero habang binibigyan niya ako ng atensyon na pilit kong iniiwasan ng puso ko naman, ay lalong nahuhulog sa kanya. Hindi mo alam, Marisol, sa'yo lang ako nakangiti ng totoo at sumasaya. Paano yung asawa mo? Matagal na kaming wala sa ayos, Marisol. Nagsasama na lang kami para sa mga bata. Ano ako sa'yo? Ikaw yung mahal ko, Marisol. Ang kaligayahan ko at pangarap na makasama. At doon ako tuluyang nahulog. Hindi ko na tinanong kung totoo o hindi, kasi gusto kong paniwalaan ang anumang kanyang sinasabi. Nabubulagan ang puso ko sa tama dahil sa unang karanasan ko ng pagmamahal. Ibinigay ko ang sarili ko kay Randy. Siya ang una sa buhay ko kaya lalo siyang naging masaya na siya ang una kong pag-ibig. Pinag-resign niya ako sa trabaho at iniupan ng isang katamtamang laking apartment. Hanggang sa mabuntis niya ako at patuloy na itinago. Hindi siya present sa mga espesyal na araw gaya ng Pasko, New Year, birthday niya at Valentine's. Palagi lang akong pang next day. At every Sunday ay hindi ko siya pwedeng i-message dahil kasama niya ang pamilya niya at Sheila, noong mga anak ako ay wala din siya dahil nasa bakasyon kasama ang legal na pamilya sa Hong Kong. Naka-restrict din ako sa messenger niya kaya hindi siya sumasagot sa mga message ko. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Kahit may anak na kami ay nanatili pa din kaming hindi priority. Hindi na ipakikilala at hindi nasasamahan sa pagtulog. Minsan lang sa 1 buwan siya matulog sa amin ng anak ko. Naawa na din ako sa anak naming si Rafael. Nakulang sa panahon ni Randy. Sagana siya sa mga laruan pero kulang sa pagmamahal. Hindi naman nagkukulang si Randy sa sustento sa amin. Pero pagmamahal ang higit naming kailangan ng anak ko. Hanggang isang araw may dumating. Ang asawa pala ni Randy. Kasing edad niya marahil mga 40 years old na. Ngunit maganda pa din at alam mo na edukada. Ikaw ba si Marisol? Sabi nito habang nakatingin sa anak ko na naglalaro. Oo po, bakit po ma'am? Kamukhang kamukha pala siya ni Randy. Sobra akong kinabahan dahil sa baka mag-iskandalo ito at saktan kami ng anak ko. Huwag kang mag-alala, Marisol. Wala akong balak na mag-iskandalo. Hinding-hindi ko ibaba ang sarili ko sa level ng isang kabet. Napakasakit ng kanyang sinabi. Pero iyon ang katotohanan. Mababa ang pagkatao ko dahil kabet ako na sumisira ng pamilya. Salamat dahil sa'yo. Natutunan kong ipaglaban sarili ko. Pero tandaan mo kung kaya niyang lokohin ako, kaya ka rin niyang lokohin. Huwag kang kampante, Marisol. Baka hindi lang ikaw ang babae ng asawa ko. Hindi na ako nakapagsalita. Mabuti na lang at wala namang ibang tao na nakarinig. Nanginginig ang katawan ko na paupo sa sofa. Tinawagan ko si Randy para ipaalam ang pagpunta ng asawa niya sa amin. Pero cannot be reached na mobile number niya. At nakablock na din ako sa messenger niya. Lumipas ang 6 na buwan. Walang Randy na tumatawag at tumarating. Naghanap na ako ng trabaho at wala na kaming ibabayad sa apartment. Nagtinda-tinda ako ng kung ano-ano. Naglabada din at linis ng bahay sa mga kakilala. Kahit paano nakakaraos naman kami ng anak ko. Hinahanap man ng anak ko si Randy. Ako naman ay unti-unti nang nasasanay na wala siya. Lumipas na ang 2 taon. Tuluyan nang hindi nagparamdam si Randy. May mga lumiligaw sa akin pero ayaw ko na ng problema. Sapat na muna sa akin ang anak ko. Hanggang isang araw ay nagulat ako. Muling dumating sa bahay ang asawa ni Randy. Iniabot nito sa akin ang isang brown envelope. Para sa inyo ng anak mo, Marisol. Gusto ko na ding mag-move on na. Pupunta na kami ng Amerika ng mga anak ko. Sorry Marisol, masyado lang akong nasaktan. Kaya hindi ko sinabi sa'yo dati ang nangyari kay Randy. Ano pong ibig ninyong sabihin, ma'am? Wala na si Randy, Marisol. Na-aksidente siya nung araw na naghiwalay kami. At pinili niya kayong mag-ina. Napakasakit nun para sa akin. Sanay maunawaan mo ako. Doon na ako umiyak ng umiyak. Pinatawad na din ako ng asawa ni Randy. At sinabi rin nito na ang laman ng sobre ay bahagi ng anak ko sa mga naiwan ni Randy. Dahil wala itong naiwan na testamento bago pumanaw ay binigay pa rin nila ang nararapat sa anak ko bilang anak din ni Randy. Hindi na din daw siya mag-demand ng DNA dahil kamukhang kamukha daw ng panganay niyang anak at ni Randy ang anak ko. Nagulat ako nang mabuksan ang envelope. Titulo ito ng lupa at bahay sa Lipa. Nakapangalan sa anak ko. At may 2 milyong piso din na pera sa bangko. Napaiyak na lang ako. Nawala man si Randy ay nakalaya din naman ako sa kasalanan bilang isang kabet. Pinuntahan namin ng anak ko ang bahay sa Lipa.
Nagulat ako dahil nasa mismong city pala ito. Maganda at malaki matao at tabing. Kasada, mabait din si Aling Maming ang caretaker. Maganda ang vibes nang lumipat kami sa bahay na pamana ni Randy. Maganda ang pasok ng swerte. Nagtayo ako ng sariling salon, gamit ang perang nakuha ko sa bangko. Ang iba ay itinabi ko para sa pag-aaral ng anak ko. 10 years old na ngayon ang anak ko. Maganda ang takbo ng negosyo. Napakabait ng anak ko na tinanggap na din ng pamilya ni Randy. Wala na akong mahihiling pa, hindi na din ako nag-asawa. 30 years old pa lang naman ako kaya ayaw kong magsalita ng tapos. Pero sa susunod na relasyon, sisiguruhin ko nang hindi ako nangaagaw ng lalaki.